Huwag mong pakaisipin ng tungkol doon. Hindi naman talaga malaki ang gusto kong kapalit ng mga ginawa ko eh. At least, not what I think. Tiningnan ni Naomi ng mataman si Charles. Aware na ibinaba ni Charles ang kamay patungo sa kanyang bewang. Naramdaman niyang unti-unting inilalapit ni Charles ang sarili sa kanya. Napalunok siya sa naiisip na maaring gusto nito. Lumakas din ang tibok ng kanyang puso. At ano naman iyon? Inilapit nito ang bibig sa tenga niya at bumulong. Just be mine. 1 week later. Naomi never felt better than before. Sa nakalipas na linggo, pakiramdam niya ay maraming nangyaring maganda sa kanya. Napakasaya niya. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng sarap at kaginhawaan sa maraming taon na pamumuhay niya sa mundo. Pakiramdam niya ay ang ganda-ganda din ng mundo dahil masaya siya. 2 araw makatapos nilang ilipat si Nanay Teresita ng ospital ay nagising na ito. Naging maganda ang respond ng nanay dahil na rin sa magandang treatment na ibinibigay dito ng magandang ospital na pinaglipatan. Ngayon ay nakakausap na rin nila ito at ayon sa doktor, base na rin sa obserbasyon dito, mabilis lang din ito makaka-recover. Ilang araw lang din at papalipasin at makakalabas na ito ng ospital. Kitang-kita din nila ang lakas ni Nanay Teresita ngayon at maaari na rin nila itong iwanan ni Martin sa ospital. Kumuha kasi si Charles ng personal nurse nito para mabigyan ng mas maganda at mas maayos na pag-aalaga ang nanay. Kasundo din ito ang nurse kaya kahit wala sila upang bantayan ito ay hindi nagtatampo ang nanay niya. Dahil doon, nagagawa ni Naomi na lumabas-labas. Sa mga nakalipas na araw, hindi lang ang mabilis na pagaling ni Nanay Teresita ang nakapagpasaya sa kanya. Yun ay si Charles. Sa buong linggo ay magkasama silang dalawa. Inilalabas din siya nito. Kagaya na lang ng nangyari ngayong araw kung saan dinala siya nito sa property na pagmamay-ari nito sa Laguna. Isang farm iyon. Ang yaman mo talaga? Hindi napigilang mapuna ni Naomi nang makita kung gaano kalaki ang property. Umiling si Charles. Kinamot pa nito ang ulo. Huwag mo sabihin yun. I don't like you saying that. Ngumiti si Naomi. Nagustuhan niya ang ugaling iyon ni Charles. Humble ito. Naintindihan din niya ang dahilan nito na kaya hindi nito inamin agad sa kanya ang tungkol sa tunay na identity nito ay ayaw nitong magustuhan lang niya ito dahil sa alam niyang makakaya nitong ibigay sa kanya dahil sa status nito sa buhay. Ngunit alam naman ni Naomi na kahit ganoon, hindi lang yun ang titingnan niya dito. Ilang mayayaman tao na rin naman ang nagtangkang manligaw sa kanya pero dahil wala naman siyang nararamdamang espesyal sa mga ito, walang kahit na sino ang nakakalapit. Maliban kay Charles, una pa lamang ay gusto na niya ito sa kabila ng lahat. Kahit hindi naging maganda ang unang pagkikita nila, hindi niya pa rin naturuan ang sarili niya na lumayo dito. Mas nanaig ang masayang pakiramdam niya. At masaya si Naomi na mas sinunod niya ang pakiramdam na iyon kaysa sa takot. Nilibot siya ni Charles sa buong asyenda gamit ang isang maliit na cart. Nag-enjoy siya sa paglibot nila. Noong tanghalian din ay sa gitna sila ng asyenda kumain sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nagbaon sila ng kanin, itlog na pula at kamatis. Yun lang kinain nila pero pakiramdam nilang dalawa'y busog na busog sila. Napakasimple lamang ng ginawa nila pero dahil kasama nilang dalawang isa't isa, nag-enjoy sila. Naglakad-lakad sila sa taniman ng mga niyog upang magpababa ng kinain. Hawak-hawak ni Charles ang kamay niya. Bakit mo naisip na magkaroon ng farm? Alam mo naman noong una na pinapalagahan ko ng malaking privacy ko, diba? I want peace. Yun ang dahilan kung bakit ginusto ko na bumili ng farm. Tahimik dito. Maaari ako makapagpinta ng maayos. Gusto ko kasi palaging tahimik kapag nagpipinta. Isa pa, inaalala ko din na magiging status ko kapag nawala na ako ng inspirasyon sa pagpipinta. Kailangan ko ng sure income kaya bumili ako ng mga properties. It's my investment. Aside from my investments, I have in SAC. Tumangutango si Naomi. May pagka-visionary ka pala. Naninigurado lang, not all things are permanent in this world. Simple pero makahulugan na sagot sa kanya ni Charles. Sa paglalakad nila ay may nakita si Naomi na kabayo. Naaliw siya. Bigla-bigla ay ginusto niya na makasakay sa kabayo. Hindi kalayuan mula dito ang stable ng kabayo.
Pwede kitang dalhin doon, but I don't want you to ride. It's dangerous. Hindi ganoon ka-tame ang mga kabayo dito sa farm. Walang babagay para sa isang first-timer. Umiling si Naomi. I want to ride a horse. Isa pa, marunong ka naman, di ba? Turuan mo ako. Hindi mo naman ako pababayaan. I trust you. Napilit din niya si Charles sa huli. Pinakausap muna nito sa kanya ang mabait na raw kung maituturing na kabayo doon bago sila magsimula. Yun daw ay para ma-establish ang bond nila sa isa't isa ng kabayo kahit papaano. Pagkatapos ay inalalayan siya nitong makasakay. May isang stable boy din na tumulong sa kanila para lang masigurado ang kaligtasan niya. Tumuntong si Naomi sa saddle ng kabayo. Pero nang biglang gumalaw ang kabayo sa pag-akyat niya ay na-out of balance siya. Nabitawan din siya ni Charles kaya napaupo siya sa lupa. I told you, this is not a good idea. Naiinis na wika nito sa kanya pagkatapos. Relax, unang sakay ko pa lang naman, okay? Uso mga pagkakamali at aksidente sa unang beses kaya still, ayoko mapahama ka. Unang sakay mo pa nga lamang, tila inaayuan ka na ng kabayo. Paano pa susunod? I won't tolerate it. I don't want you to be harmed. Nagustuhan ni Naomi ang concern ni Charles. May pagkamahigpit ito sa kanya pero naintindihan naman niya ito kung bakit. Gusto lang siya nitong alagaan. Na-appreciate niya lahat ng ginagawa nito. Ayaw nitong masaktan siya pero gusto rin niyang sundin ang kagustuhan. Kinagat ni Naomi ang ibabang labi. Pero gusto kong sumakay sa kabayo. Kahit kailan hindi pa ako nakakasakay sa kabayo. Bumuntong hininga si Charles. Fine, sasakay ka ng kabayo pero kapag kasama lang ako. Maliwanag ba? Naglulundag ang puso ni Naomi. Nagustuhan niyang ideya nito. Unang sumakay si Charles ng kabayo at pinaalalayan siya sa stable boy na makasakay. Careful, wag mo siyang bibitawan. Kapag nahulog siya, lagot ka. Pinutol ang tawa ni Naomi ang sermon nito sa stable boy. Paranoid ka. I just don't want you to get hurt. Matagumpay na nakasakay si Naomi sa kabayo. Piniyakap siya ni Charles sa likod nito habang pinapatakbo nito ang kabayo para daw siguradong hindi siya malalaglag. Doon lalong napatunayan na magandang ideya nga ang hindi na lang siya matuto. Mas naaliw si Naomi ngayong kasama niya si Charles. Mas masarap ang kanyang pakiramdam. Mas nagkakaroon na ng kasiguraduhan ngayon si Naomi kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya para rito. Hindi isang pagkakamali lang ang pumayag siya sa gusto nito. Hindi lang siya napipilitan. Wildflowers? Komento ni Martin nang magkasalubong sila sa hallway ng ospital. Medyo malalim na ang gabi nang makabalik siya doon upang maging bantay ni Nanay Teresita ngayong gabi. Kaya hindi na siya nagpahatid pa kay Charles patungo sa kwarto nito kahit nag-insist ito. Alam niyang kagaya niya ay pagod na rin ito. Pagkatapos nilang mga bayo ay nilakad-lakad pa rin nila ang ilang parte ng asyenda kung saan nakuha ni Charles ang mga bulaklak at ibinigay sa kanya. Parang naglalakad sa buwan na ina-appreciate naman niya ang mga ligaw na bulaklak nang makita siya ni Martin. Dala-dala niya iyon patungo sa ospital. Ano na ba talaga ang estado ng relasyon niyong dalawa, Naomi? Nahimigan ni Naomi ang galit na namang tono ni Martin. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw ay ramdam na ramdam niya ang pagiging iba nito. Madalas na mainit ang ulo nito. Hindi manhid si Naomi upang hindi malaman at maintindihan kung bakit ito ganoon. Noong una pa lang naman ay ramdam na niya ang pag-ayaw nito kay Charles. Gusto ko siya, Martin. Naipakilala ko na naman siya sa inyo. Kahit si nanay ay aprobado siya. Sana'y ganun ka din sa kanya. Sinabihan na kita, diba? Hindi mo siya ganoong kakilala. At tama ako. Nagsinungaling siya sa iyo. Hindi niya sinabi ang totoong katayuan niya sa buhay sa iyo. Alam na ni Martin ang lahat kaya nagawa nitong sabihin iyon. Hindi na importante iyon. Niloko ko din naman siya at hinablot ni Martin ang braso niya. Bagya siyang nagulat sa ginawa nito. Halos buong buhay niya kilala niya si Martin. Sa lahat ng lalaki na kilala niya, ito ang pinaka-gentleman pero bakit siya ginaganito nito ngayon? Hindi ba talaga kita mapapakiusapan na layuan ang lalaking iyon? Martin, bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Wala akong pakialam na Naomi dahil nasasaktan din ako. Pag-amin sa kanya ni Martin na ipinanlaki ng kanyang mga mata. Dapat ay inaasahan niya na magtatapat ito sa kanya.
Nararamdaman naman niya na may kakaiba itong nararamdaman talaga sa kanya. Ayaw niya lang pansinin dahil alam niyang hindi niya kayang suklian. Hindi kakaiba ang nararamdaman niya kay Martin. Hindi espesyal. Hindi kagaya ng nararamdaman niya kay Charles. Pero hindi niya kayang saktan si Martin. Natatakot siya. Nahihiya siya. Sa maraming taon ay trinato siya ng mga ito ng mabuti. Kinupkup. Gulong-gulo si Naomi. Martin, layuan mo na si Charles, Naomi. Nandito ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Noon pa man ay gusto na kita. Hindi ko lang masabi ng tuluyan sa'yo dahil natatakot ako. Pakiramdam ko kasi wala pa ako may pagmamalaki. Sa edad kong ito'y mababa pa rin ako. Gusto kong kapag umamin na ako sa'yo, sigurado ako na maibibigay ko na sa'yo ang mundo. Oo, hindi ko pa nagagawa yun sa ngayon pero hindi ko makakayang makitang unti-unti na ako nawawalan ng pag-asa sa'yo. Umiling si Naomi. Hindi ko kayang layuan si Charles, Martin. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ganoon na ba talaga kalalim ang nararamdaman mo para sa lalaking iyon? Bumuntong hininga si Naomi. Ang lahat ng tinatamasa ngayon ni Nanay Teresita ay dahil kay Charles. Alam mo naman iyon, di ba? Siya ang sponsor nito. Kailangan ko bayaran ng mga iyon. Kailangan suklian natin ang kabutihan niya. At ako ang gusto niyang kapalit. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Martin. Yun ang dahilan kung bakit sumasama ka sa kanya? Tumango si Naomi. Kahit papaano totoo naman iyon. Napag-usapan na nila iyon ni Charles pero alam niya sa loob-loob niya na hindi lang naman talaga iyon ang dahilan kung bakit ipinagpapatuloy niya pa ang pagsama kay Charles. Kung bakit siya pumapayag sa lahat ng lakad na gusto nitong gawin nila. Kung bakit patuloy pa rin siyang lumalapit dito. Gusto niya si Charles, kaya siya sumasama dito. Nahuhulog na ang loob niya dito. Sa palagay niya mahal na rin niya ito pero kailangan niyang gumawa ng ibang dahilan kay Martin upang hindi niya ito masaktan ng malaki, matindi at sa mabilis na paraan. Kailangan niyang kahit papaano ay magsinungaling. Sinabi na nito sa kanya na nasasaktan na ito. Kung gagatungan niya pa iyon at sasabihin ang totoong dahilan, lalo lang sasama ang loob nito. Hindi niya gustong pasamain ang loob ng kaibigan lalo na sa pinagdaanan nito sa mga nakaraang araw. Kailangan ni Naomi ng konting panahon upang mag-isip kung paano niya sasabihin dito ang katotohanan. Sa ngayon, ang natatanging naiisip na lang niyang paraan ay ang magsabi ng kasinungalingan. But she promised herself that soon, she will break it to him gently. Hindi maaaring habang buhay ay magsabi siya ng kasinungalingan para lang hindi niya ito masaktan. Nagising si Naomi sa marahang pagtapik sa kanyang balikat. Sumalubong ang mukha ni Charles na titig sa kanya. Bagya pa siyang nagtaka. Muntik na din niyang sawayin ito. Hindi dapat siya nito pinag-aaksayahan ng oras. Ito ang nagmamaneho ng yate na pagmamayari ng kaibigan nito. Isang araw kasi, habang nag-aagala sila, ay nasabi niya rito na gusto niyang makasakay doon. Kaya ngayon ay isinakato para nito iyon. Ito din nagsilbing sailor ng yate. Masyadong natuwa si Naomi sa unang beses na pagsakay doon. Kaya nilibot niya nang nilibot ang yate. Habang nasa laot din ay sigaw siya ng sigaw na parang bata. Ang bottom line, napagod siya at hinayaan naman siyang matulog ni Charles sa isa sa mga kwarto sa loob ng yate. Si Charles ang nagmaneho ng yate kaya dapat ay wala ito sa kwarto. Dapat ay nakapokus lang ito sa pagmamaneho. Bakit? Wake up now, sleepyhead. Nakadaong na tayo. Nakadaong? Na agad? Tumingin siya sa orasan sa loob ng kwarto. Napahawak siya sa kanyang bibig na makitang mahigit 3 oras pala siyang nakatulog. Hindi ko pa masyadong na-enjoy ang dagat. Ngumisi si Charles. Don't worry, sinigurado ko na ma-enjoy mo pa ng husto ang dagat. Kumunot ang noo ni Naomi. Niyaya siya ni Charles na lumabas na ng kwarto. Nakita nga niya na nakadaong na ang yateng sinasakyan nila pero hindi sa lugar kung saan sila nagmula. Nagtatakang napatingin si Naomi kay Charles. Nasaan tayo? In my private island. Ngingising-ngising wika ni Charles. Nalaki ang mata ni Naomi. You don't mean that. We're already here, Naomi. Of course, I mean it. Tinignan ni Naomi ang paligid. Mukhang ang pribado ang islang iyon dahil wala siyang kahit na sinong taong natatanaw sa paligid. Agad din siyang humanga sa ganda ng lugar. Crystal clear water and white sands.
Parang sa larawan lang sa mga kalendaryo niya makikita ang ganoong klase ng isla. Napuno ng pananabik ang puso ni Naomi sa isipin na maaari niyang libangin ang sarili sa lugar. Pero napasimangot din nang biglang may maalala. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganito ka pala? Bakit hindi mo sinabi na dadalhin mo pala ako dito? Hindi man lang ako nakapaghanda. That's covered too. I already packed for you. Hindi mo pala napansin sa loob ng kwarto? May nakita nga si Naomi ng mga paper bags sa kwarto pero hindi niya naisip na sa kanya pala iyon. Pinaghandaan mo ito? Nagkibit balikat si Charles. In case na hindi mo gustong umuwi, we can stay the night here if you want. Sandaling natigilan si Naomi. Isang gabi kasama si Charles? Sila lamang dalawa? Maraming bagay ang naglaro sa isip niya. Hindi man niya masasabi kung ano na talaga ang score sa pagitan nila ng lalaki. Ramdam naman niya nakakaiba na iyon. Hindi na iyon basta-basta. They were like lovers. Sa mga nakalipas na araw ay ilang beses na din siyang nahalikan ni Charles. Madalas na magkayakap sila. Magkalapit ang mga katawan. Alam ni Naomi na komportable na siya dito. Gusto naman niya ang ginagawa niya. Gusto niya makasama ito. Pero si Nanay Teresita, hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Naipagpaalam na kita at pumayag siya. Gusto ko lang sorpresahin ka kaya hindi ko kaagad sinabi sa'yo. Kinuha ni Charles ang kamay niya at inalalayan siya upang makababa ng yate. Sandaling nilibot nilang isla hanggang sa mapagpasyahan nilang kunin ang gamit sa loob ng yate at dalhin iyon sa villa. Kumpleto daw ang mga amenities doon kaya hindi na rin siya mamomroblema. Pero nang makapasok sa villa ay tila nagkaroon sila ng malaking problema. Magulo iyon, lalo na ang master's bedroom kung saan siya dinala ni Charles. Umiling-iling si Charles nang makita iyon. Nangiya, Tom, ang kaibigan mo? Hindi pa man formal na naipapakilala siya ni Charles sa mga kaibigan nito, ay naikukwento na nito iyon sa kanya. Ang sabi nito ay isa sa mga araw na iyon ay ipapakilala na siya nito sa mga kaibigan. Tumango ito. Ilang linggo na rin simula nang hiramin niya sa akin ang isla ko para daw makapag-celebrate ng birthday ng best friend niya. Once a month lang ako nagpapapunta na maglilinis dito dahil hindi naman talaga ginagamit. Hindi pa dumadating muli kaya itong nabutan natin. Nakalimutan din sigurong ipalinis kaya ganito. Ilang araw ba silang nanatili dito? Napakagulo kasi talaga ng paligid. Para bang tinuluyan iyon ng 10 makukulit na bata. Nagkalat ang mga unan at gusot na gusot ang mga kumot. May ilang basura din sa paligid. Ilang araw din. Kulang-kulang 1 linggo yata. Marunong naman maglinis ang mga iyon dahil pare-pareho kaming galing sa bahay ampunan pero hindi nakataka-taka na hindi na nagawa at naisip ng dalawang iyon na maglinis. Paniguradong may ginagawang kababalaghan ng dalawa kaya ganito lang kagulo. Kababalaghan? Kumunutang noon ni Naomi. You know, kapag may dalawang nag-iibigan ang nagkulong sa isang isla na sila lamang, nagsama sa isang kwarto, you know what I mean. Tumingin sa kanya si Charles at ngumisi. Bahaging napanganga muna si Naomi pagkatapos ay namula na maisip ang ibig sabihin ni Charles. Kung ganoon ay hindi lang basta best friend ni Adam ang sinama nito sa isla. They were lovers too. Parang silang dalawa ni Charles. Maraming bagay ang pumasok sa utak ni Naomi dahil doon. Kagaya ba ni Adam at ng matalik na kaibigan nito, may mangyayari din sa kanila ni Charles? Nakaramdam siya ng kaba sa puso niya, lalo na makitang kakaibang ngisi na ibinigay sa kanya ni Charles. It looked dangerously. Tila may ibang kahulugan iyon. Pero pinilit na inalis ni Naomi ang kabang nararamdaman. Pinagkakatiwalaan niya si Charles. Alam niyang hindi ito gagawa ng hindi niya magugustuhan. Nirarespeto siya nito. Inaalagaan ng husto pero duda din naman siya kung may kakaiba man na mangyari sa kanila ngayong makukulong silang dalawa sa isla na hindi niya magugustuhan na maaaring gawin nito sa kanya. Nararamdaman niyang mahal na niya si Charles. Nakuha na nito ng husto ang loob niya. Nahulog na siya dito at kagaya ng isang nagmamahal, masasabi niyang alipin na siya noon. Alipin na siya ni Charles. Ano man ang mangyari ngayong gabi, ramdam na Naomi. Wala siyang pagsisisihan. Madilim na ang paligid pero hindi pa rin nagpapapigil si Naomi sa paliligo sa dagat. Paano kasi pagdating nila ng isla, sa halip ng unang gawin ay ang alawin
ang sarili sa paglilibot ng matagal at maligo sa dagat, ay ginugol nilang dalawa ang sarili sa pagliligpit ng bilya na iniwan ni na Adam na madumi. Madilim na nang matapos sila. Kumain sila ng dinner sa loob ng villa at pagkatapos noon ay nagyaya si Naomi na maligo sa dagat na kanina pa nito pinananabikan. Dahil inaasahan niya na magugustuhan ni Naomi ang lugar at gugustuhin din ito na manatili at alawin ang sarili doon, inihanda na niya ang mga gamit nito. Binilhan din niya ito ng swimwear. Ilang piraso din iyon pero kagaya ng inaasahan niya, ang pinakakonserbatibo ang sinuot nito. Tank top at shorts ang suot nito ngunit kahit ganoon, kuhang-kuha pa rin nito ang pansin ni Charles. Kahit yata hindi lamang silang nasa isla ni Naomi, mapapansin pa din niya ito. Napakaganda nito kahit na ba simple, pino at konserbatibo itong manamit. Ito ang klase ng ganda na kahit hindi mo suotan ng magagara at revealing na damit ay makakaagaw pa rin ng pansin. Maliwanag naman ang beach area ng isla dahil may mga ilaw sa paligid. May power supply sila doon at malakas din ang signal. Pribado man iyon at medyo tago ay abot ang isla ng mga makabagong teknolohiya sa ngayon. Dahil doon, kahit gabi na ikita niya nag-e-enjoy pa rin si Naomi. Kanina'y sinamahan niya ito pero nang sabihan niya ito, nagagawa siya ng apoy para makapag-bonfire sila sa isla, ay pumayag ito na maiwan na mag-isa. Nang magtagumpay at nagawa niya ang gusto ay lumapit na ito sa kanya. Ang lamig? Wika ni Naomi, saka tumabi sa kanya. Inabot niya rito ang towel at ibinalot sa katawan nito. Ilang sandali pa ang lumipas ay nanginginig pa rin ito kaya napagdesisyonan ni Charles na yakapin ito. Medyo tuyo na siya dahil na rin sa ilaw na ginawa. Hindi naman nagreklamo si Naomi sa ginawa niya. Kaiba sa kanyang katawan na kanina pa nakakaramdam ng kakaiba para rito. Pero hindi napansin iyon ni Naomi. Lalo tuloy niyang napatunayan na inosente talaga ito. Bagya tuloy nagsisisi si Charles na dinala niya ito sa isla. Oo, gusto niya si Naomi. Nung una pa lang naman ay iba na ang nararamdaman niya rito at hindi siya magpapaka-ipokrito na isa sa mga dahilan kaya dinala niya ito sa isla ay upang kahit papaano ay makagawa sila ng mga bagay na hindi nila basta-basta magagawa sa ibang lugar. Gusto niyang masolo si Naomi. Lumalim pa ang kung anong meron sila. Salip na matunaw si Naomi sa kakaibang tingin ibinigay niya dito habang nakayakap ito sa kanya ay iba pa ang nasa isip nito. Nasaan ang Mallows? Mag-iihaw tayo ng Mallows, diba? Excited na ako? Para pambatang wika nito. Kinuha ni Charles ang Mallows at tinusok sa stick. Kapag kuwan ay pinainitan iyon sa ginawang apoy. Na makita niya unti-unti nang natutunaw ang Mallows ay inalis na niya iyon sa apoy. Hinipan niya muna ang Mallows bago inilapit kay Naomi para kainin. Taste it. Paanyayin niya rito. Walang pagkiling naman na ginawa iyon ni Naomi. Lalong naglingas ang intense ng pakiramdam kay Charles habang pinapanood si Naomi na kinakain ang marshmallows. Marami siyang naisip. Bigla-bigla ay naiinggit siya sa marshmallows. Mabuti pa iyon at malayang nakakalapat sa labi ng dalaga. Masarap? Nakangising tanong naman niya. Hindi pa rin inaalis ang tingin dito. Hindi niya mapigilan. Naiinis si Charles sa sarili dahil kahit simpleng pagtingin lang dito habang kumakain ay iba na ang kanyang nararamdaman. He wanted to kiss her. The fire is burning in his body just by looking at her. Tumango si Naomi. Nang salubungin ito ang tingin niya ay tila nawala na ang pagkamanhid nito. Nang mamula ang mukha nito ay ramdam ni Charles na alam na rin ito ang iniisip niya. Ngumisi si Charles. Inilapit niya ang mukha sa mukha ni Naomi. How about something new to taste? Like, taste me, perhaps. Charles. Naramdaman niya ang pagprotesta sa tinig ni Naomi pero hindi iyon ang nakita ni Charles sa mga mata nito. Nang unti-unting bumaba ang tingin nito patungo sa kanyang labi. His right hand cupped her cheeks. Wala din siyang nakitang pagprotesta doon, kaya ginawa na niya ang kanina pa niya iniisip na gawin. Charles caught Naomi's mouth. Hinalikan niya ito. Kagaya ng gusto niya, hindi nagprotesta si Naomi. Sa halip, naramdaman niya ang pagbalik ng halik nito sa kanya. Ilang sandali lang ang nakalilipas. Ang unang beses na ginawa ni Naomi sa kanya.
Ramdam niya ang kawalan pa nito ng aral sa klase ng halik na ibinibigay nito sa kanya, ngunit hindi iyon naging dahilan para tumigil si Charles at hindi ma-enjoy ang nangyayari. Bagkus ay nagbigay pa iyon ng dahilan sa kanya upang lalo pang patagalin ang halik. Gusto niyang turuan si Naomi. Kahit na batila nakakatakot ang consequence noon. Habang patagal ng patagal ang halik ay tila nalulunod si Charles sa sarap. Alam niyang mas mahihirapan siyang kumawala. He was driving her crazy. Sari-saring damdamin ang namuo sa loob ni Charles. Nangunguna na roon ang saya at pananabik. He felt so successful. Sa kanya na talaga si Naomi. Sa mga nakalipas na linggo ay ramdam na niya iyon. At ngayong gabi, ramdam ni Charles na magiging kanya na ito ng buong buo. You're mine, Naomi. You're mine. Only mine. Ungol ni Charles sa pagitan ng halik. I'm yours. I'm only yours, Charles. Ungol din naman ito. I want you, Naomi. Nararamdaman kong ganoon ka din, pero alam mo ba ang kapupuntahan ng lahat ng ito? Handa ka ba? Namulan na naman si Naomi at mas lalo pang pinaglingas ang nararamdaman ni Charles. She was enchantingly beautiful, which... hindi mo naman ako sasaktan, di ba? Sapat na ang sagot ni Naomi para maging klaro sa kanya na pareho din sila ng gusto. Gusto niya si Naomi pero gusto rin niyang irespeto ang gusto nito. Kaya kailangan niyang tanungin iyon pagkatapos ng lahat. Kilala niya si Naomi. Alam niyang malaking bagay ang mawawala rito kung ipagpapatuloy nilang ginagawa, kaya naman ang isipin rin nito na ipagkakatiwala nito sa kanya iyon ay napakahalaga. Mas lalong nagbigay iyon ng kasiyahan sa kanya. Charles kissed her lips. I will never do anything that you won't like. Pangako ni Charles at pinangko ito papunta sa bilya. Hindi na nagtaka si Naomi nang magising siya at may maramdaman siyang mabigat sa katawan niya. Hindi pa man siya nagmumulat ng mga mata ay unti-unti nang dumaloy sa kanyang alaala ng nangyari kagabi. She slept with Charles and he was on her side. Nararamdaman niya ang ulo nitong nakapatong sa kanyang dibdib. At nang magmulat siya ay nakumpirma nga niya iyon. They were both naked in each other's arms. Malinaw na para kay Naomi ay nangyari sa kanila kagabi at kahit kaunting pagsisisi ay wala siyang naramdaman. Masaya siya sa nangyari. Gusto niya ang mga naramdaman. Tinupad ni Charles ang ipinangako nito sa kanya. Wala itong kahit anong gagawin na hindi niya magugustuhan. Alam ni Naomi na mali ang ginawa nila. Konserbatibo siya. Pinangangalagaan niyang mabuti ang katawan niya, ang puroy niya. Ang pinakaayaw niyang mangyari sa kanya ay ang magaya sa kanyang ina. Ibinigay niya kay Charles ang sarili niya, kahit hindi pa naman sila kasal. Kahit hindi siya sigurado kung ano na ba sila, kung ano ang nararamdaman nito sa kanya. Kahit kasi madalas silang magkasama at ramdam niyang siya lamang ang babae sa buhay nito. Kahit isang beses ay hindi ito nagsabi na mahal siya nito. Kagaya na lamang ng nararamdaman niya rito. Iniisip na lang ni Naomi na malaki ang pinagkaiba noon sa trabaho ng ina niya dati. Ibinebenta nito ang sariling katawan. Pinapagamit sa ibang tao kahit walang nararamdaman ang taong iyon para rito. Walang kahit anong pagmamahal o pag-aarugaman lang. Purong pagnanasa lamang at ganoon din ang kanyang ina sa mga ito. Madalas na sinasabi nitong pagkakakitaan lang daw ang ginagawa nitong iyon sa kanya, na kahit sa murang edad ay nalalaman na niyang masama. Maaga siyang namulat sa mga ganoong gawain, kaya naman itinatak ni Naomi sa utak na hindi rin gagawa noon. Masama iyon, ganoon din ang pangaral sa kanya ni Nanay Teresita. Pero iba ang nangyari sa kanyang ina at sa nangyari sa kanila ni Charles ngayon. Hindi man niya sigurado kung anong nararamdaman nito sa kanya. Ramdam niyang inaalagaan siya nito at nare-respeto. Hindi ba tinanong pa nga siya nito bago nila gawin iyon kung handa ba siya? Mahal siya ni Charles, kaya pumayag siya. Malaking pinagkaiba ng trabaho ng ina niya sa nangyari ngayon. Ibinigay niya ang sarili kay Charles dahil gusto niya ito. Mahal niya ito. Hindi dapat niya ipinagkukumpara iyon. Hindi dapat siya nagsisisi. Gusto niya at maloob sa kanyang kalooban ang ginawa niya ngayon. Tinignan ni Naomi ang orasan sa kwartong kinaroroonan nila. 8:00 na ng umaga. Early riser siya kaya medyo nanibago siya. Pero hindi rin niya masisisi ang katawan kung bakit bigla na lamang nagkaganoon. They made love all through the night.
Sinubukan ni Naomi na tanggalin ang ulo ni Charles sa kanyang dibdib at kumuwala sa yakap nito. Gaano man kasarap iyon, may ilang prioridad siyang kailangan gawin muna sa ngayon. Nang matagumpay naman siyang makaalis, nang hindi ito nagigising ay kinuha niya ang cellphone. Nakailang tawag na sa kanya si Nanay Teresita mula kagabi. Tinawagan niya ito upang alamin ang lagay nito. "Nanay, may problema po ba?" Tanong niya rito nang masagot ang tawag. Bahagyang kinabahan si Naomi dahil sa mga missed calls nito. "Wala naman, iha. Gusto lang sana kitang kamustahin. Ipinagpaalam sa akin ni Charles na dadalhin ka nga niya dyan sa isla niya." Sandaling hindi nakaimik si Naomi. Inamin na rin naman sa kanya ni Charles iyon. Napatingin din siya kay Charles na kasalukuyang mahimbing pa rin na natutulog sa kama. Sandali din siyang nanginig nang matulala siya dito.